Hi guys! Grabe, dinayo namin tong Spanish bread na sikat ngayon sa TikTok. Spanish bread lang ang tinda. Focus in one. Mas kumikita pa yan sa bakery na maraming tinapay na tinda, mga kanegosyo. Tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Ito yung mga hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi or hindi lumalaki ang negosyo mo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko. Bilang negosyante, meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagnegosyo. Hindi networking hindi putyo-putyo tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit mas kumikita pa yung nakapokus lang sa isa na Spanish bread, mga kanegosyo, kesa sa bakery na maraming tinda? Kwento ko lang. Nung 2020, mga kanegosyo, nung nagkaroon ng pandemic, halos lahat, mga 95% ng negosyo na malapit or nakapaligid sa school, puro nag-close, puro nalugi. Kasi halos 2 years din na online class yung mga school, mga kanegosyo. At isa na yung sari-sari store ko na nalugi nung panahon ng pandemic. Pero naitawid ko pa siya hanggang 2021 kaso hindi na talaga kaya. Naitayo ko yung sari-sari store ko, mga kanegosyo, malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng Marketing Management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Nung graduate ako taga Cavite kasi ako, nagbo-boarding house lang ako malapit sa school ko, mga kanegosyo. Nung graduate ako ng college, hindi na rin ako umalis sa boarding house ko kasi sobrang accessible yung biyahe ko. Kahit nagwo-work na ako, accessible, malapit ako sa MRT, malapit ako sa LRT, north to south, east to west, nasa gitna ako, andun lahat ng terminal, kaya hindi na rin ako umalis doon. After ilang years kong pagtatrabaho as a sales representative, nag-decide ako mag-resign. Kasi gusto ko talaga pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Hindi masama ang pagtatrabaho. Marangal po yan, nagbibigay ng pagkain sa pamilya po natin yan. Kumbaga ako lang to, ako gusto ko kasi matuto, gusto ko pasukin yung mundo ng pagninegosyo. Curious ako. At aware din ako na malulugi ako. Kumbaga, kailangan ako step forward sa mundo ng pagninegosyo. At naitayo ko nga yung sari-sari store ko malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Pang-anim akong sari-sari store, mga kanegosyo. At nagkataon, meron akong community na pinaglilingkuran, which is yung mga college student. Naging tambayan yung sari-sari store ko ng mga college student. At sa aming 6 na sari-sari store, mas mahal lagi yung benta ko. Pare-pareho lang naman produkto ng sari-sari store. Magkakaiba lang ng service. At sa aming 6, mga kanegosyo, mahal lagi yung benta ko ng piso, 2, 5 piso. Pero sa akin pa rin sila bumibili. At isa sa mga natutunan ko sa sari-sari store, walang focus in one dahil ang dami mong paninda. Habang buhay kang reseller kasi hindi naman sa'yo yung produktong binibenta mo. Nire-resell mo lang naman siya. Pangatlo, never magiging grocery store ang sari-sari store dahil magkaiba sila ng business model, mga kanegosyo. Pang-apat, hindi natin may scale up yung negosyong sari-sari store sa business model level 2. Hindi natin yan ma-apply ng franchising, distribution, manpower, software, licensing. Hindi ko sinasabi, mga kanegosyo, kung may sari-sari store ka ngayon, isara mo na yan. Wag. Kasi kumikita yan. Kumita din naman ako dyan. Pero mag-isip ka ng isang produkto na pwede mong applyan ng mapalaki ba? Halimbawa, may sari-sari store ka ngayon. Isip ka ng tulad halimbawa ng ice tube.
Yung sa Ice Cube mga kanegosyo, yun, pwede mong applyan ng distribution model. Doon ka tunay nakikita. Tulad na lang ng Spanish bread mga kanegosyo. Dinadayo pa yan. At lalong nag-trending yan dahil sa mga gumagawa ng content, ng original content mga kanegosyo. Focus in one lang sila mga kanegosyo. Mas kumikita pa yan kaysa sa bakeryng maraming tindang tinapay. Spanish bread lang araw-araw. Ano advantage kapag nakapokus ka lang sa isa mga kanegosyo? Una, yung marketing material mo lahat nakapokus lang sa Spanish bread. Halimbawa, yung tarpaulin mo, puro Spanish bread lang yung nakalagay doon. Pangalawa, kapag nakapokus in one ka lang, hindi ka hirap i-identify ng mga customer mo. So every time na nakakaisip silang kumain ng Spanish bread, laging sa'yo sila pupunta. At least, may repeat customer ka agad. Pangatlo, hindi ka hirap i-monitor yung inventory ng negosyo mo. Dahil isa lang naman yung binebenta mo. Pang-apat, hindi ka hirap i-monitor din yung cash flow mo. Kaya kung magsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, hanapin yung community ng mayaman, scale up sa level 2 business model yan. Applyan ng yung Spanish bread na yan, pwedeng applyan ng franchising yan, brandingan lang nila. Operational manual, pwede na nilang applyan ng distribution model yan. Licensing, manpower, software. Kaya kung umabot ka sa dulo ng video na to, subscribe ka naman sa akin, comment ka lang sa baba, sabihin mo Spanish bread. Bilang negosyante, kung dumadanas tayo ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.